Kahit man na ipanalo ng San Antonio Spurs ang Game 1 ng Western Conference Finals laban sa OKC Thunder, sila pa rin naman ang nananatiling dehado sa Game 2. Ang defending champions pa rin ang llamado dito since hawak pa rin naman nila ang home court advantage sa pangalawang laro. Gumawa na rin naman ang OKC Thunder ng bagong game plan para mapabagal si Victor Wembanyama gamit ang pamimisikal sa kanya ni Isaiah Hartenstein buong game, which is naging epektibo rin naman matapos nilang makuha ang panalo 122-113. Ang kaso, hindi rin naman ikinatuwa ng mga fans at mismong commentator ang ginawa nito since hindi lang naman pamimisikal ang kanyang ginawa kay Wembanyama dahil malinaw gusto nitong saktan at magtamo ng injury ang mga player ng San Antonio Spurs. Ilang video clip at larawan nga ang nagsilabasan sa social media kung saan kita na ilang beses ngang nire-wrestling at hinahawakan ni Hartenstein ang kamay at braso ni Wembanyama. Kita rin naman dito ang paghila ni Hartenstein sa buhok ni Stephen Cassell sa harap mismo yan ng referee. Ngunit sa kabila ng kanyang ginawa, wala pa rin namang ginawang tawag ang mga officials. May ilang mga fans ang nagsabi kung bibilangin nga ang mga totoong foul na nakuha ni Hartenstein sa Game 2, marahil fouled out na nga ito sa first half pa lamang. Ang kaso, pinapabayaan nga ito ng mga officials na rason bakit hindi man lang siya natanggal sa kanilang naging laban. Samantala, ilang araw lamang mula nang malaglag ang Minnesota Timberwolves ngayon sa playoffs, inanunsyo nga ng isang insider lahat ng mga players sa kanilang lineup available sa trade maliban kay Anthony Edwards. Yes mga idol, ganyan kadesidido ang front office ng Wolves para makagawa sila ng pagbabago sa lineup at mapalakas muli ang kanilang roster construction. Napatunayan na walang kakayahan ang kasalukuyang lineup na mag-compete sa kampyonato. Kaya nakapagdesisyon ang team babaguhin na nila ito ng malakihang trade. At isa sa mga pinakahiling at request ni Anthony Edwards, makuha si Kyrie Irving sa Dallas Mavericks. Willing nga ang kanilang team na gamitin si either Rudy Gobert o di kay Julius Randle na pareho rin namang walang nag-i-struggle at nag-i-struggle nga sila sa mahalagang game. Kaya either isa sa dalawang ito ang mawala next offseason para malamang makuha at mabuo ang tandem ni Kyrie Irving at si Anthony Edwards. Sa kabilang banda, marami ang nakapansin na isa sa mga rason bakit nag-choke ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 kahapon dahil sa depensa ni James Harden sa fourth quarter at sa overtime. Parati siya ditong pinupunteriya. Bawat isolation play na ginagawa nila dito, talaga namang nakakagawa sila ng puntos. Kaya kapag naulit ang ganitong klaseng performance ng Cavaliers sa Game 2 at sa mga susunod, asahan na nga ninyong ibabangko nila si James Harden sa crucial minutes. Kahit gaano man kagaling ito sa scoring at playmaking, matatalo pa rin naman ang team kung sakaling hindi sila makagawa ng stops sa opensa ng New York Knicks. Nagiging liability nga ito sa depensa since halos lahat ng mga player ng Knicks kayang-kaya siyang iskoran. Isa pa, siguradong hindi ganoon kalamiya ang performance ng Knicks sa umpisa matapos nitong malaman ang kahinaan ng Cleveland Cavaliers.